Hello, magandang tanghali po. Andito tayo ngayon sa ating munting baboyan. Ngayon, nagpa-merienda tayo ng tanghalian. Nagpatanghalian tayo sa ating mga native pigs. So, kanina pa ako lagay ng lagay, hindi sila nagsasawa. So, natutuwa na ako kasi yung mga tinanim natin dati, eto, nagagamit na yung napier. So yan, yun natin kinukuha. Masyadong matataas na kasi, so pinuputulan natin para mabawasan. Eh may mga tanim tayo dyan na native trees, nagpakita na. So yan, binabawasan natin ng binabawasan para dumami ulit. So, andito yung mga baboy natin, walang sawa sa pagkain. Kanina pa po ito. Siguro mga 1 oras na silang kumakain ng napier. Kahit malaliit, ginawa nilang parang candy. Kasi tuwang-tuwa sila. Pero napapansin ko, ninunguya lang nila, hinangata. Kinukuha siguro yon laman or yung katas. Yung iba naman, yung malalaki, kinakain nila talaga. Yan, kung mapapansin yung mga malilito, gustong gusto nila yun, yung bagong usbong ng napier. Hindi sila nagsasawa, kanina pa ako lagay ng lagay. So yun, nakakapagod, magpahinga lang tayo. Naisipan kong i-vlog nga. So andito po yung baboyan natin. Pinaplano natin kung paano talaga padadamihin ng husto, saka paano i-market. Kasi napansin ko hindi ganun kabenta ang dito sa amin dahil madaming nag-aalaga. Napakamahal dati ng baboy sa amin, 5,000 ang yung mga puti. Tapos ang mga ganito biik 4,000. Ngayon ang daming nag-alaga na mura na, 3,000 na lang, 2,500 ganun ang mga biik. Tapos 3,500 na yun, yung mga puti, mga large na breed. So tutuwa lang ako sa pagpapakain sa kanila kasi walang sawang, hindi sila nagsasawa. Yung mga iba umalis na yung mga ibang baboy natin, kaya parang konti na lang yun nandito. So yun, nakakatuwa lang tignan. So maganda talaga yung napier, pampamerienda sa kanila. Maganda rin yung pupo nila, buo. So shout out po kay Mela Flora Maranan, kay Ronnie Dargantes, at kay Arbiniel Madrinan, sa kay Sir Marcelo Pamunggol. Shout out po sa inyo mga sir. Thank you din sa walang sawang pagsuporta at saka like. Ingat po kayo lagi. So ito yung munting vlog natin na sinishare natin para rin sa mga gustong magnegosyo ng native pigs. So ang native pigs po ay mahirap lumaki, mabagal lumaki, pero mabilis dumami. Kahit konti-konti lang yung anak nila, mas sila sa sakit, mas matibay sila sa sakit. Kahit mga nakakawala lang na ganito, kaninang umaga lang pinakain, tapos tanghali ito yung pagkain nila, mamayang hapon na ulit papakainin. Pinapakain po natin sa hapon darak at saka yung lutong kangkong, pinaghalo po natin yon. Minsan naman may mga buko, binibigyan, hinaluan din natin. Minsan din may mga gabi, tangkay ng gabi, kinukuha natin. Yun hinahalo natin sa pagkain nila. Ang darak naman, mataas ang protina content. So yun, madre de agua sana, konti pa lang yung napapatubo natin. Saka yun yun gabi, ang mga matataas na protina, lalo na yung nyog. Kaso nga lang, mabilis maubos yung nyog. Minsan nagbibigay ako 5 sa isang araw, yung piraso lang ng nyog. Kapag madami ng 10, ang problema yung tag-akyat kasi madami tayong nyog sa fish pond. So
So yun, hopefully may mga anak ulit para madagdagan ulit. May dalawang nakakulong na namamaga na yung dede. So anytime or any day pwede na po silang mga anak. So dito po ngayon sa Cagayan, ang sarap ng hangin, nagpapahangin tayo, nagbumuni-muni every now and then. Bumabalik tayo sa bahay, sa likod, sa tabi ng bahay lang namin kasi ito, kasi tinitignan-tingnan ko yung mother ko na may sakit, lalo na ngayon nagda-diarrhea, kaya kalalagay lang ng Digonostom tube. Ngayon kayo nakabit yun, saka yung pain nya, pumupunta ko dito para hindi ko siya lagi nakikita, hindi ko na parang naawa kasi ako sa mother ko, kaya dito ako nagpapalipas ng oras sa babuyan natin. So eto, katulad nito, isang ito halos sumayad na yon tiyan nya sa lupa. Tingin ko baka malapit na rin tong mga anak. Yung mga puti parang nalusaw yung pinagbubuntis nila, kaso kaya gumawa tayo ng mga cubicle dyan sa likuran, nagpapagawa tayo para pag nabuntis ulit iwawalay natin, hindi nakikisama sila sa mga native, kasi nga mas maselan talaga sila, mas maselan kaysa native. May antahi kasi 3 puti, lalo na yun ang laki, pero semi native na mga yan, kaya laking galan na sila. Kala namin dati itong bakod na yero kakayanin, pero pang lang pala yan, biik. Kapag malaki na sila hindi na kaya na lang balin yun, yun mga yero na yan, kaya nagpabakod tayo yan. So paliburan na ng bakod. Itong bakod na to, itong bago na to, yung wala pang palitada, division lang dito sa loob. So yan, so balak natin talaga doon natin sila alagaan. So eto, tambayan to. So may bahay kubo tayo dito, naghihintay habang may linelechon. At the same time, di ba, may nagpapakiskos kasi itong bahay kubo na yan, ginagawa nating bahay ng kiskisan ng palay. So kapag may mga nagpapakiskison, magandang tambayan dito kasi malamig, ganda ng hangin. So ayun po, magtingkis lang. Bawat araw na lumilipas may bagong pagbabago dito sa mini farm natin, native mini farm. So ayun, nakaamoy siguro itong dalawa, bumalik ulit, or tingin ko sila yung galing dito kanina na umalis dahil nabusog na. So yan, ang gandang panoorin lang, nawawala, nakaka-relax, nawawala yung pagod, yung mga stress sa buhay natin. Magandang pahingahan, malayo sa kabihasnan, pero may naman, may internet, kaya na okay na dito sa probinsya. So ito yung malaki natin, pinakamalaki natin bawi, siguro 100 kilos or 80 kilos, so gano'n. Dati nagkatay tayo ng mga ganito, yung 4 siguro, umabot daw ng 110 kilos. So yan po yung mga biik natin hanggang doon. Dahil pang gumagala doon sa banda doon, sulok, kasi may tubig doon, kaya gusto nila doon, gusto nila doon banda, kasi may tubig, lubluban nila. Dito rin may tubig din dito banda. So ayan po, so paunti-unti, konting tiis lang, at mapapadami din natin to. Problema naman kapag medyo madami nila, saan natin i-dispose. So yun nga, naisip natin itong area na to pwedeng gawing tambayan or lechonan, para kapag may mga subscriber na tayong pumupunta dito, dumadalaw dito sa probinsya, yan, pwede pong magpahinga dito, pwede pong maligo sa bahay, may swimming pool tayo, sa makapasyal tayo dito sa sa Bugay, Cagayan. Madami po dito mga seafoods, alimango, isda,
tilapia, bangos, sugpo, hipon. Yun yung mga produkto natin dito pag nagagawi kayo dito sa Bugay, Cagayan. Kasi ang Bugay, Cagayan parang island, itong sentro ng ilog sa north. Sa south, sa north naman, yun North Philippine Sea, o dating natawag na South China Sea. Tapos papunta na ng Babuyan Island, mga nun, Puga Island, Batanes Island, doon. So siguro mga lang to, mga 1 kilometer dagat na, or wala pa, 500 meters lang siguro dagat na. So 100 meters ay 500 meters din ilog na, Bugay Lagoon na. So ito, dumating na naman yung iba. Dumadating yung iba na baboy natin galing doon. Tapos yung iba naman umaalis. So ito, napipalagiran po tayo ngayon ng ating mga baboy. Ayan, alam nila kung paano nila kagatin. Yan gustong gusto nila yung mga mura pa na na napier. Tapos sisip-sipin lang nila. Siguro tanghali na. Pupunta na tayo, uwi na tayo mamaya dyan sa bahay. Dyan sa tabing kalsada lang naman. Pahinga muna tayo dito kasi ang sarap ng hangin. Saka ang sarap din panoorin itong mga alaga natin. So hanggang dito na lang po. Bye bye po.